Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 13, page 171 ng textbook. Malhagi, speaking part na tayo. 안젤라 씨와 직장 선배인 드미트리 씨가 직장 생활에 대해 이야기합니다. 다음 대화처럼 이야기해보세요. So, yung nag-uusap dito is si Angela at saka yung kanyang senior sa trabaho na si Dimitri. So, again, no, sonbe, mas mataas sa'yo or mas maraming experience when it comes to dito sa trabaho. Ang pinag-uusapan nila is about sa buhay-trabaho, no? Work-life. So, anything about work. So, dito, sabi ni Dimitri, Angela 씨, 무슨 안 좋은 일이 있었어요? So, Angela, is there anything bad that happened? Yan, no? An 좋은 일, something nangyari na hindi maganda. Tapos, sagot si Angela, 얼마 전에 부장님이 저한테 중요한 계약서를 번역하게 하셨거든요. 그런데 어려운 말이 많아서 제대로 하지 못했어요. Sabi niya, a while ago, si Bujangnim daw, inutusan siya, no? Ipinatranslate sa kanya yung important agreement or contract. So again, boss asked me to translate an important contract a while ago. Tapos ito yung kasunod, no? Kronde 어려운 말이 많아서. However, or kaya lang, maraming salita na mahirap. So, hindi ko siya nagawa ng maayos. So, again, sabi niya, pinatranslate sa kanya yung important na contract, pero maraming salita na mahirap, kaya hindi niya nagawa ng maayos or na-translate ng maayos. Okay, however, I couldn't do it properly because there were many difficult words. Sagot si Dimitri, 그럼 미리 선배나 동료들한테 물어보지 그랬어요. Ano ibig sabihin nun? Then why didn't you ask your seniors or colleagues in advance? So, parang sa Tagalog naman, dapat pala tinanong mo yung iyong mga katrabaho, 동료들, or yung 선배, senior. Okay, yung mas mataas sa kanya, or yung mas matagal na sa kanya dun sa trabaho na yon. Yan. So, again, 미리 in advance, no? Sagot si Angela, 사람들은 제가 잘 적응해 가는 줄 아는데 물어보기가 창피하더라고요. 이럴 때는 어떻게 하는 게 좋을까요? So, sabi ni Angela dito, people think, 사람들은, tapos, 가는 줄 아는데, so dito, 잘, well, 제가, ako, no, si Angela, sabi niya, yung mga tao, ang tingin sa akin ay, nakakapag-adapt ako ng maigi. 잘, 적응해 가는 줄 아는데, so ayun yung tingin nila or akala nila. Okay, so yung part na to, no, 줄 아는데, akala nila, yan, yung mga tao or mga katrabaho natin dito, ang akala is nakakapag-adapt ako ng maigi. And so, 물어보기가 창피하더라고요. Nahihiya ako na magtanong. Okay, 물어보기가, to ask, 창피하더라고요. So, nahihiya. Yan. So, sabi niya, 이럴 때는 어떻게 하는 게 좋을까요? So, kapag ganito pong situation, ano po kayang magandang gawin? For sure, may mga nakaka-relate kay Angela, no? Katulad nung niya, na experience niya, meron ding mga tao na dahil ang pagkakaalam mo, ang tingin sa'yo ng iba, for example sa trabaho, yung mga katrabaho mo, ang tingin or alam nila sa'yo is you're doing well na, nakapag-adjust ka na. So, parang hindi ka na nila masyadong, minamind. Parang, kaya niya na yan, alam niya na yung ginagawa niya. So, dahil yun yung alam mo na alam nila, ikaw naman ngayon ay nahihirapang magtanong. Kumbaga nahihiya ka kasi nga, it's like, ayaw mong i-break yung expectation nila sa'yo. So, may mga ganong cases, diba? Then, dito tayo, anong sinagot ni Dimitri? 그럴 때는 내가 한 게 맞는지 주변 사람들에게 계속 물어보는 게 제일 좋아요. The best way to do it is to keep asking. Okay? 계속 물어보는 게. Keep asking yung mga taong nakapaligid sa'yo. If tama ba yung ginawa mo. Okay? In those cases, the best thing to do is to keep asking people around you whether what you did is correct or right. Okay, so now, tingnan natin yung pagkaka-conjugate, no? So, yung number 1, ayan, 계약서를 번역하다, naging 번역하게 하셨거든요. So, itong part na to, tatlo yung grammar na nakadugtong kay 번역하다. Yung una, si 하게 하다, yung grammar natin sa Unit 13,
first grammar natin. And then, yung she or she, yung honorific, no, kapag ang subject is higher or mas matanda. And then, yung go dun nyo, reasoning. Okay, so yung tatlo na yan pinagsama-sama. Hage, hashok, go dun nyo. Actually, 4 nga yan kasi meron pa dito yung sangshiyot, so it means naka-past tense. Okay, kasi nga, pinagawa na, inutos na ni Bujangnim. So, tingnan nyo, sa isang verb, pwede or possible na 4 na grammar yung nakadikit sa kanya. So, anyway, naging siya, hage, hashok, go dun nyo. Tapos, 어려운 말이 많아서 제대로 하지 못하다, naging 하지 못했어요. Naging past tense lang. And then, 내가 한 게 맞는지 주변 사람들에게 계속 물어보다. So, naging 물어보는 게. Yan. So, dinugtong yung 는 게 na grammar. Okay? So, yung mutta na verb, ginawa siyang noun. So, again, paano natin ginagawa to? By using the grammar 는 게. Okay, so, ngayon, gawin natin yung number 2. 자재를 주문하다. So again, yung 자재, yung mga materials yan, na kailangan to produce yung product or item. So, 주문하다, to order. So, gagayahin natin, instead na 번역 하게 하셨거든요, magiging 자재를 주문하게 하셨거든요. So, for number 2, ang inutos ni Bujangnim kay Angela this time is to order yung mga materials. And then, itong second, 잘못 알아들어서 틀리게 주문하다, magiging 주문했어요. So, past tense lang, no? So, anong ibig sabihin nito? 잘못 알아들어서, hindi niya naintindihan ng tama, no? So, na-misunderstood niya yung nakasulat or malamang yung pangalan ng product, yan. Tapos, 틀리게 주문했어요. Nagkamali tuloy siya ng pag-order. So, iba yung na-order malamang. And then, 일을 시작하기 전에 그 일을 시킨 분에게 다시 한번 확인하다. So, magiging 확인하는 게. Tapos, diretso lang dito kay jail, 좋아요. Yan. So, ang advice naman sa kanya ni Dimitri this time for number 2, so, bago mag-start sa trabaho, yung iniutos na trabaho sa'yo, yan, kung sino man yung nag-utos, punta ka ulit sa kanya at itanong mo ulit. Kumbaga, you have to confirm. Oh, boss, ito ba? Tama ba yung gagawin ko? Ito ba yung pinapagawa mo? Yun ang sa kanya, advice sa kanya for number 2. Okay, so yun yung usapan nila, no? Now, let's go to item number 2. 다음과 같은 상황에서 직장 생활에 힘든 일이 있는 사람과 조언하는 사람이 되어 대화해 보세요. So this is a role play and ang pag-uusapan daw is ito, no? Yung difficulty sa trabaho. So yung isang tao, siya yung mag-a-act as 힘든 일이 있는 사람. So may difficulty sa trabaho. And then the other person, 조언하는 사람. Siya naman yung nag-a-advise. So ito yung mga example cases nung problems or issue or difficulty sa trabaho. So, 3 yan. And then, yung mag-a-advise, kailangan mong i-match yung situation. So, in this situation, ano yung magandang i-advise mo? Okay, so unahin natin tong first case. 상사가 여러 명이라서 업무 보고를 누구에게 해야 하는지 모르겠다. 상사, ibig sabihin boss. Mga matataas na boss, no? So, 여러 명, ibig sabihin multiple, hindi lang iisa yung boss. Okay? And 업무 보고. So, ibig sabihin yan is to report, di ba? So, hindi mo ngayon alam kung kanino ka magre-report ng trabaho. 누구에게 해야 하는지 모르겠다. Yan. So, you're not sure kanino ka magre-report kasi nga multiple or hindi lang iisa yung boss or mas mataas sa position mo. So, with that, ano yung magandang i-advise? Then, second, 일을 끝내라는 날짜가 너무 빠르다. So, yung 날짜, date, 너무 빠르다, ibig sabihin is, sobrang sa Tagalog is,
kulang na sa oras, parang ano lang, limited time lang yung ibinigay sa'yo para tapusin yung trabaho. So, yung deadline is, ano lang, short lang, no? Deadline to finish the work is approaching soon. Or, deadline is too short, kumbaga. So, ano advice mo doon? yung pangatlo, 일을 더 잘하는 게 좋은지, 빨리 하는 게 좋은지 모르겠다. So, you're not sure if ano ba yung mas maganda. Yung mahusay magtrabaho or yung mabilis magtrabaho. Okay, which one is better? Doing your job well or doing your job faster? Okay, so, dito, ano yung magiging advice natin? Sa first one, so, for me, ang ma-advise ko dito, no, dun ka sa department kung saan ka belong na magre-report. Dun sa team leader na department kung saan ka belong. So, paano yan? 제가 있는, so kung saan ako nakabilong, no, na team. 제가 있는 팀의 팀장님 or 반장님, pwede din, no? Okay, so 팀장님께 tapos 보고를 to report 해야 하는 거. 해야 하는 게 제일 좋아요. Yan. Tapos, for number 2 naman na case, 일을 끝내라는 날짜 너무 빠르다. So, paano yan kapag sobrang bilis nung deadline? So, pwede mong sabihin na during that time, you can either adjust with the schedule. Parang try mo muna na tapusin dun sa binigay na deadline. And if you think hindi talaga kaya, then that time, pwede kang mag-request, sa boss mo. Okay? Kasi kaysa hindi ka magsasalita or magsasabi, so akalain nila na kaya. So try muna yung best mo, tapos pag hindi talaga kaya that time, it's okay to request, kung pwedeng i-extend. So paano kaya yan? Pwedeng ganito yung sabihin natin. 그럴 때는 최대한 yan. 최대한 doing your best. 최대한 노력해보고 try to do your best. Tapos, kapag hindi kaya, 못하겠으면 tapos that time, pwede ka nang mag-ask or request sa boss mo, 상사에게 부탁하는 게 좋아요. Okay. Tapos dito sa pangatlo, so ibahin natin ang kulay kasi hindi na siya pumantay, no? Okay, so for number 3, case number 3, dito na lang natin isagot. So, ano ba yung pwedeng i-advise dyan? 일을 더 잘하는 게 ano ba yung mas maganda? Mahusay sa pagtatrabaho or mabilis sa pagtatrabaho? Actually, ito depende, sa situation. So, kung wala ka ng time, talagang kailangan matapos, mas maganda na mas mabilis matapos yung trabaho or mabilis magtrabaho, 'di ba? So, parang case by case, kumbaga. So, 그럴 때는 직장, so check mo muna yung situation, So, 직장 본위기에 맞추는 거. So, you have to match with the situation, Kung ano ba yung mas kailangan at the moment. Yung mabilis, or if you have naman ample amount of time, so pwedeng husayan mo, kahit pa slowly na ginagawa yung trabaho. So, 그럴 때는 직장 분위기에 맞추는 게 제일 좋아요. 맞추는 게 제일 좋아요. Okay, so ito yung mga pwede nating ibigay na example na advice. Okay,
So again, this one is Malhagi part ng ating Level 3 Unit 13. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.